Magandang hapon po. Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang anyay mga resibo na tumatanggap umano ng kickback sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez mula sa budget insertions. Sinabi rin ni Ko na wala siyang natanggap na kickback at lahat napunta sa Pangulo at kay Romualdez. May hamon din sa Ombudsman ang dating kongresista at nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga litratong ito ng mga hilera ng mga maleta, resibo raw ni dating Congressman at House Appropriations Committee Chair Zaldico sa kanyang diretsang pagdawit kina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga aniyay budget insertion. Sabi ni Ko, record ito ng deliveries na ginawa niya at ng kanyang mga tauhan. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Hindi direktang sinabi ni Ko na pera ang laman ng mga ito, pero sinigundahan niya sa video ang pahayag ni Orly Gutesa sa Senado na nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera sa bahay nila Ko at Romualdez. Sa affidavit ni Gutesa, sinabi niyang nag-deliver siya roon ng mahigit 40 maleta ng pera na tinawag niyang basura. Si Gutesa ang surprise witness si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing noong September 25. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Sabi pa ni Ko, sa 100 bilyong pisong isiningit umano sa 2025 budget, ang nakuha raw ng Pangulo, 25 billion pesos. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. May hamon naman si Ko kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? May panawagan din siya sa Senado. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tinanong ng GMA Integrated News ang abogado ni Ko kung ano ang nagtulak dito na basagin ang katahimikan. Sabi ni Attorney Ruy Rondain, hindi niya pa masagot ito dahil hindi pa raw niya nakokontak si Ko simula kahapon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ng Ombudsman at ng Senate Blue Ribbon Committee, walang probative value o hindi magagamit sa investigasyon ang mga pahayag ni Ko dahil hindi ito pinanumpaan. Kaya muli nilang hamon kay Ko, umuwi na. Nakatutok si Nico Wahe. Your comment po on Zaldico's accusations po, sir? Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you say. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdawit ni dating Congressman Zaldico sa kanya sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Ang Malacanang tinawag na kanal ang unang video ni Ko at hindi raw nagbago ng script sa ikalawang video ngayon. Hearsay o sabi-sabi lang daw ang pahayag ngayon ni Ko. Hamon nila kay Ko, umuwi na at panumpaan ng salaysay. Yan din ang pakiusap ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na hinamon ni Ko na imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Remulla, pinagsusumitin nila si Ko ng salaysay para maberipika at sumailalim sa tamang proseso. Pero pinili raw ni Ko na umiwas sa proseso at sa halip ay sa social media naglabas ng kanyang kwento.
Matagal na raw hinihiling ng ombudsman na ipresenta ni Ko ng maayos ang kanyang ebidensya. Kung ang dahilan daw ng pag-iwas ay takot, sabi ng ombudsman, handa silang magbigay ng proteksyon. Tinawag din ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang mga pahayag ni Ko na kwento-kwento lang at walang probative value dahil hindi naman ito pinanumpaan. Pumunta siya rito, mag-take note siya, at sabihin niya yung statement niya, then hindi na may probative value. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga shares. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit niya binito? Sa tingin ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, dapat ilayo na ng Pangulo ang sarili sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi porke nagsalita si Representative Ko ay guilty siya, pero dahil parte na nga siya ng usapan, may nag-aakusa na sa kanya, hindi pwedeng involved siya sa pag-imbestiga sa sarili niya. Ang tingin ko dapat mangyari ay i-recuse niya yung sarili niya sa lahat ng mga investigasyon. Madaling maniwala na magnanakaw ang isang Marcos, pero kailangang dumaan sa tamang proseso yung ganitong statements. Panawagan din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pag-uwi ni Ko. Hindi raw sapat ang paglalabas niya ng akusasyon sa social media. Mabigat daw masyado ang mga bintang nito, kaya dapat daw iharap ito sa mga kinukulang ahensya ng gobyerno. Panawagan din nila mag-ingat laban sa anumang pananamantala kaugnay sa issue na maaaring magpasiklab ng emosyon at makaimpluwensya sa politika. Patuloy naming hinihinga ng pahayag si Romualdez at iba pang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ayaw na rin daw magkomento ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ni Romualdez, nananatiling malinis ang kanyang konsensya. Anya, sa nangyayaring investigasyon mula raw public official, contractor o testigo ang nagturo ng anumang pagkakamali sa kanyang panig. Hindi rin daw pinanumpaan ang pahayag ni Ko kaya ayaw na niya magkomento tungkol dito. Nagtitiwala raw siya na magiging patas ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, Department of Justice at Ombudsman. Handa raw siya makipagtulungan sa anumang prosesong naayon sa batas. Si Budget Secretary Amena Pangandaman naman, nauna nang pinabulaanan ang mga paratang ni Ko. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos habulin at tagain ng kanyang kumpare. Amit siya umano ng krimen, selos at nakatutok si Jomera Presto. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng lalaking yan na may dalang itak sa Bukang Liwayway Street, Tondo, Maynila, pasado alas 9:30 kagabi. Ilang saglit lang, may kita ng ilang tauhan ng barangay na tumatakbo papunta ng Nara Extension kung saan din unang nagpunta ang lalaki. Ayon sa barangay, hindi na nakuhanan sa CCTV pero hinataw na pala nito ang isang lalaki na dayo lang sa lugar. Bago ang insidente, 2 beses binalikan ng sospek ang biktima at pinagbantaan. Hanggang sa umuwi saglit ang sospek sa kanilang bahay. Sa kuhang ito, may kita na ang sospek na lumabas sa kanilang bahay habang may bitbit na itak. Hanggang sa tuluyan na nitong sinugod ang biktima. Nagkataon lang po na baliktad po doon yung talim. Kaya tumama lang po sa may gilid ng kaliwang mata niya. Tapos after daw po noon, parang kinuha daw po nung biktima yung bangko ay yung ginagawa niyang panalag. Nausog po siya rito sa may tindahan. Yun. Tapos mayroon siya nakitang bote. Yun daw po yung binabasag niya para ginagawa niyang pang-depensa niya para hindi makalapit sa kanya yung suspect. Sa kabila nito, 4 na beses pa rin tinamaan ng itak sa kaliwang braso ang biktima. Mabilis na isugod sa ospital ang biktima na agad ding nakalabas sa pagamutan. Umuwi pa sa kanilang bahay ang sospek. Pero nang puntahan ng mga pulis ang bahay, hindi na raw sumasagot ang sospek at nakalak na ang gate ng bahay. Ayon naman sa kabilang barangay kung saan residente ang sospek, bago ang insidente, nagsumbong sa kanila ang asawa nito na binugbog siya ng sospek na nooy nakainom. Pinayuan na lang namin yung asawa niya na umuwi muna sa kapatid niya. Para at least para hindi siya magulpi ng asawa niya. Napagalaman din na magkumpare ang sospek at biktima. Yun ang nabanggit ng asawa niya na hinahanap niya lagi daw si Tigas dahil parang nagseselos siya. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang sospek na maharap sa reklamong frustrated murder. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pulisya
Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.